Oras, alas 7 sa buntag. Mga nagunang balita sa atong pamantalaan karong buntaga. Adlaw nga Lunes, pizza 2. Pizza 1 pizza 1. Pizza 1 bulan sa Hulyo 2003. Nagunang balita, dinay gisukalpal sa China. Lokal nga balita, Mayor Rudy Duterte nagbahad sa mga kriminal nga mulayas na diri sa syudad. O sa ubang mga balita musunod. Wala suma pa gitugdi sa China ang hangyo ni Vice President G. Gerard Binay moadto sa Beijing aron iapila ang kaso sa Pilipina nga gitagdang bitayon karong simanaha tungod sa drug trafficking. Labot niini ang presidente maoy Presidential Advisor Overseas Filipino Concern sa tanang nga iampo ang Pinay. Naunang giangkon sa opisyal nga walay pre-arranged meeting ang tagas nga opisyal sa China ang iyang biyahe. Ang Pinay na aresto niya atong 2011 human makakuhaan og kapin 1 ka kilo nga heroin. Sa laing balita, Mayor Rudy Duterte nagbahad sa mga kriminal nga mulayas na diri sa atong siyudad sa Davao, kung sila kriminal. Walay luna sa siyudad sa Davao ang kriminal. Mga kriminal, kini ang tipik na pamahayag ni Davao City Mayor Rodrigo Roa Duterte atol sa gipahigayon nga oath-taking ceremony dito sa nataran sa City Hall kagahapon sa buntag Domingo. Unod sa iyang pahayag nga walay luna ang mga kriminal diri sa dakbayan sa Davao. Ug doon naman apan prisuhan ug way swerte sa punerarya. Sila may tukma kung musukol sa mga autoridad. Criminal have no place in our city except in our jail, detention cell, and God forbid in our funeral parlor. Should these criminal decide to fight or out with the authorities? Tipik sa pamahayag ni Duterte. Mi bahad usab ang mayor sa mga drug pusher, dealer o supplier lakip na sa mga namumuno sa pagpunong sa ilang binuhatan kundi man muhawa sila sa syudad kay kung di nila mahimo magbahay ra sila. To the drug pusher, drug dealer, drug supplier, and perpetrator of heinous crime, I say again, stop or leave. If you cannot or will not, otherwise you will regret it. Bahad sa mayor, gidugang nini kung di sila mupahawa sa syudad ang mga takna nga ninapos sa ila. Sa alang nila, the clock is ticking away. The hour for you. You can live either vertically or horizontally. It is up to you. Dugang bahad sa mayor. If fight the day end permanently for you. Patapos nga bahad ni Mayor
Rudy Duterte. Muna'y giyon nato nga pamahayag sa atong mayor gumikan sa gikayo nato og ang pagpatuman sa transaksyon sa City Hall, Davao City, sugod karong adlaw Lunes, ang tanang transaksyon sa lokal nga gobyerno sa syudad sa Davao ilabi na kadtong nanginahanglan og permit, kinahanglan nga ati manon sud sa 72 ka oras. Kini mao bag-ong palisiya nga gipatuman ni Davao City Mayor Rudy Duterte. Mao'y una niyang demando ngadto sa City Hall Department Head ug sa iyang paglingkod isip mayor kagahapon. All permits be up within 72 hours. Sumala ni Duterte. Ngadto sa mga reporter, human sa OTK ceremony sa City Hall kagahapon sa buntag, ang palisiya suma niya na tinguha nga mawagtang ang korupsyon sa nagkaniyang departamento sa syudad. Pag-abot sa 72 hours, dili gani mahimo i-release ang sa taong aplikante, you forward to the permit to me, it's this table, mangutana ko og ngano, dili abot ka tulo ka adlaw. Sa katong mga tao nga nagdugay, ayaw na mo paghatag og kwarta, total dili man ninyo kuwaon sa akong opisina, suma ni Duterte. Ang mayor nanumbok sa City Building Office diin daghang application permit nga pending hantod karong. One of the most corrupt ang maraming reklamo ang City Building Office. Suma sa mayor. Si Duterte nagkanayon nga nakadawat siya og reklamo basin sa mga wa maproseso nga permit. Ang mayor hinuon nagdumili sa pag-akusa kung bisan kinsa sanglit ang matag usa adunay katungod nga paminawon. Ang sinabi ko lang, ang feedback ko, I might have a good reason why we sit on the table, sultis ni Duterte. Tumabi muna kayo, will be execute the report, tapos isauli ko sa inyo, but meron na akong guideline. Siya nagsulti na ang 72 hours transaction policy dili lang limitado sa mga permit nga giproseso sa City Building Office apan sa lain sab nga departamento nga dunay mga transaksyon sama sa clearance sa City Health Office, City Treasurer's Office, City Assessor's Office ug uban pa. Diyan gipangutana sa padayong investigasyon sa City Treasurer's Office na naglambigit sa 5 ka mga kolektor, si Duterte nagsulti na iyang susihon kini o naghangyo sa resident ombudsman nga magtudlo og resident ombudsman sa syudad aron mag-imbestiga sa mga reklamo o kaso korupsyon sa gobyerno. I just cannot crucify anybody just because nawala diha. Whatever is right to hire mass, it be there because of its democracy, suma pa niya. Motay pamahayag og atong mga balita og sa lain pa mga balita nga atong pero mga panahona sa padayon nga paghatag og balita karong mutaga gumikan kay permiro man natong paghatag balita karong mutaga sa Tulumanon ang Newswatch. Bautista dili magdumot nga wa misuporta kaniya sa politika. Formal nga nanumpa si Governor-elect Peralta, Claudia Peralta Bautista o Vice Gobernador Eileen Almendras o ang mga bag-ong opisyal sa lalawigan
si Bautista nagbutyag nga sud sa iyang administrasyon di niya dugtan ang mga tao nga wa mo suporta kaniya sa eleksyon. Una niini nagmisimba ang gobernador Cuyog si Almendras dito sa simbahan sa Barangay Esturga, lungsod sa Santa Cruz, Davao del Sur. Personal nga gipili ni Bautista ang maong dapit nga dito ihalad ang iyang misa pasalamat human sa miangkon og makabubungog nga boto atol sa piniliay atong miaging May 13 ning tuiga. Mitambong sab ang mga gatusan ka mga supporter sa Team Bautista o mga ilang personalidad gikan sa nagkadiyang dapit sa Davao del Sur. Human sa misa niaginod dayon ang bag-ong amahan sa lalawigan ug kauban ang padong sa provincial capital diin sila nanumpa atubangan ni inducting officer provincial prosecutor Artemio Tahon. Dangop sab ni Mayor Joseph Peñas ang maong selebrasyon sanglit alang niya kagahapon adlaw lamang siya misaka o balik sa Kapitolyo dayag sa publiko nga linumutan bangi nila ni outgoing Governor Douglas Cagas. Ilabi pa nga iya kining gipalupaka lukapa niadtong eleksyon. Samtang si Santa Cruz Mayor Joel Lopez tataw nga gidawat niya ang iyang lungsod mihalad og misa pasalamat sa si Bautista. Si Lopez dili kalyado ni Bautista niadtong kampanya sa eleksyon sanglit atuwa kini mikuyog sa grupo ni Cagas apan si Lopez nagklaro sa Newswatch nga samtang nga diay piniliay sa usa ka adlaw lamang kini mao lang ang ngayang ihikli nga ang politika. Bisaad si Lopez nga andam siyang musuporta sa bagong administrasyon aron mapadayon ang kalambuan sa Davao del Sur. Bisan ang bagong gobernador mipabuhagay na dili siya magbaton og pandumot ngadtong bagong miboto misuporta kaniya niaging piliay. Alam niya walay tao ni Bautista o tao ni Cagas karon siya ang amahan sa lalawigan sanglit ang tanang angayang magiusa alang sa bag-o Davao del Sur. Moto'y pamahayag og balita sa lokal nga atong pamantalaan. Sa ginawa nato nga mga balita nga atong dungag pagyapon nga atong pabuhagay karong butaga Mayor Duterte nanumpa. Gagahapon, Mayor Rudy Duterte sworn in the unprecedented 7th term sa iyang termino. Already only restriction. So, nawala. Sa laing mga balita, karong butaga, lokal nga balita, habal driver gipusil patay. Davao City ba patay nang miabot sa hospital ang habal driver human gipang ikan og mailhing mamumuno alas 7 sa gabi Sabado. Ang insidente na itabo dito sa Purok 5 Barangay Biao, Joaquin, proper siyudad sa Davao. Investigasyon sa Kalinan Police Station ang biktima na ilan nga si Ronel Hermoso Sarahina, 24, lumulupyo sa Purok 2, maong barangay.
sa gihimong investigasyon sa kapulisan, militaw nga samtang nagmaniho ang biktima sa iyang STX nga motorsiklo kalit gitaparan sa usa ka lalaki nga sakay sa Honda XRM kulor pula nga motorsiklo dayon gipusil ang biktima punting sa ulo. Pagdala ang biktima sa mga tao sa dapit didto sa Isaac Rubilio Hospital sa Kalinan. Apan gideklara ni Dr. Judith Marbas nga patay na siya. Walay nakuha nga mga basiyo sa bala sa armas sa kapulisan sa nitabuan sa krimen. Gisusi na hinuon karon ang sa kapulisan ang motibo sa mamuno aron tumbok sa ug masikop ang utok sa krimen. Doon na kitay alas 17 minutos ang milabay sa alas 7 sa pagbayan sa atong tulumanon ang News Watch. Sa international news, gi-kumpirma sa Bureau of Immigration na may clearance na aron makalayag ang Chinese vessel na unang na detain tungod sa suma sa illegal nga pagsud. Pagsud din sa teritoryo sa Pilipinas niadtong Mayo 19 sa kadagatan sa Cebu. Sugod sa immigration officer Ray Quezon nadawat nila ang kopya sa resibo labot sa gibayran nga 1.3 million nga multa sa cargo vessel ni Imbi Mingyang. Gipahamtangan og multa sa gobyerno ang nag-iyang sa iyang China vessel tungod sa illegal anchorage. Dini sigon sa Commissioner BID Commissioner Ricardo David Jr. appeal dinhi ang tag 52,110 nga multa sa 24 crew member sa barko. Unay yun nato nga mga balita nga atong nakuha gikan sa biyanan sa DXTV Radio Ronda sa atong News Watch. Sa laing mga balita sa showbiz na punta, sa showbiz balita, GC gihidlaw gihapon ni Mateo. Emosyonal nga giangkon ni GC Minjula nga dili feel now love paniya ang kauban nga before sa paraiso nga si Mateo Gijujili. Giangkon sa actress nga gamay nga nagmahay siya nga wala nagprosper ang special relationship nila ni Mateo. Angkon sa actress nga move level up na ang ilang relasyon tungod sa ilang difference. I think it's our difference. We had difference in terms of work and time also. Di ba yung man lagi yung usual, walang halong subis. Pero time talaga miscommunication, sigon ni Jesse. Siyempre, babae ako at yang nag-hope ako sana ma-inlove, aspire at something will happen. But yes, I just really like this. You have accept na hindi ganon kadali ang pag sabay-sabay mo lahat. Nandoon din yung ay sige next time na lang dugang niya. May explain sab si DC sa iyang nadamay, isang damay sa ni Sarah Henome issue. I think the link silang dalawa kasi nung time na nag-follow ko siya, Kujidili, ay delete ko yung picture at yung nasa state nila. Nasairan nga human nasabaan ang closeness sa duha ka pag-delete sa DC picture nila ni Mateo together iyang Instagram and Twitter. Walang
wala lang, it's follow ko lang siya. Galit ako sa kanya. It's the emotional babae ako. Gibarugan ni JC nga walay labot si Sarah na wala man nag-prosper ang ilang relasyon sa aktor. Sarah is not part of it between the both of us. And kung sila din meron labas na ako doon at Sarah, nahiya ako sa kanya kasi laging siyang nadadamay doon nangyari amin, which is not supposed it happen, na hindi naman talaga dapat. Matoy showbiz balita karong butaga sa atong Newswatch, sa atong karong butaga pitsa 1 sa Hulyo 2013 sa atong primero nga paghatag og balita karong butaga diri sa DXQT Radyo Ronda. Doon na katay 23 minutos na lang. Una mo tikankang sa alas City media sa atong dungag pang mga balita nato karong butaga. Kay karong butaga dungag una pa man nato ni puro man gud mga balita karon mga nagbansiwag sa atong mga nagunang mga mantalaan karong butaga mga duha ka barangay sakit nga chikungunya. Kaso sa chikungunya nga natala sa duha ka barangay sa Tampakan Sulu South Tampakan South Cotabato. Ini ang gikumpirma sa Department of Health Region 11 human nasuta nga kapin usa ka gatos ka ikadudahan ang kaso nga maong sakit sa maong dapit. Gumikan nini giadtuan dayon sa mga sanitary inspector ang health worker ang barangay Maltana aron mohimo og examinasyon sa mga residente. Pipila kanila dunay sintomas nga maong sakit sama sa pagmula sa panit, gawas sa pagpanakit sa tuhod o kaunuran o sa nagkadiyang bahin sa kalawasan. Nagsugod ang kaso sa barangay Kapalpig. Human na positibo ang duha sa unom ka mga pasyente sa gidala sa ospital. Gumikan niini nakaalerto na ang municipal health worker sa Tampakan. Ang chikungunya usa ka viral disease nga dala sa lamok o ang nga identify usab ka isa ka karin sa dengue fever. Motay atong ingon nato nga balita karong mutaga sa Newswatch diri sa DXQT Radyo Ronda. Sa lokal nga pamantalaan na punta, ang sesyon sa Sangguniang Pangunasan sa 17th Council ibalhin sa buntag sugod kung kanos resume ang sesyon sa 17th Council. Sumala pa ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte. Sumala pa niya para ang atong mga kaigsunan, ang atong mga lungsuranon mahatagan niya serbisyo sa mga nagkadiyang barangay. Muna bitaw nga atong na matikdan o atong sa iyang unang pahayag nga maghimo siya opisina dito sa Barangay 76 Bukana uban ni Barangay Captain Robert Ulan-Ulan o magbalin-balin ang iyang mga gingon nato nga mga opisina. Davao City Vice Mayor Paulo Duterte said want to bring back to the City Council regular session is from 2 p.m. to 10 a.m. in the morning. Aside from bringing the service closer to the people,
of Davao City established in the satellite office each barangay and change in time for the regular session. It's also one of the things that Duterte planned to do in our first day as Vice Mayor. Sumala po ni Councilor Bernard Bernie Alag sa 17 Council. I-discuss nila ang first regular session on Tuesday, ugmang adlaw. He said he'll also hold an election of the designation different committee head, the member of the 17th Council, also present except Jimmy Duresa and Councilor Nilo Abilia Jr. nga wala sa pag-oath natong kagahapong adlaw. Durisa talked with oath before RTC presiding Virginia Europa branch last Friday. The Sectoral Representative Association Barangay Captain President Edgar Ramos Ibuyan Jr., Sangguniang Pagkabataan Federation Jahira Gonzalez, the newspaper representative Berino Mambuo, as talk of office before Palikan, the Vice Mayor who spoke before the councilors and guests recognized the need of the Baweños to get involved and cooperate with the City Council in its endeavor. Without economically and politically active citizens can never sustain evil city. He took opportunity thank each barangay leader to support him during the term ABC president. While if he is no longer a leader de Liga by assumption of office in Inunduman, kanunay na ako sa kasing-kasing o pag-unaw na magpabilin ang inyong kapitan sa tanan. Nagatuo na diha sa barangay ang tinugdan sa kalamuan. Sumala pa ni Vice Mayor Paulo Duterte. Paano tayo muna speaker Slovak? Yes, sa atong station manager Remy. Ato kini sa Newswatch sa atong pirmirong paghatag balita karong mutaga kini si Elmer Quintanar sa Newswatch. Salamat sa atong speaker Slovak, sa atong technician. Hantod ugma may buntag. God bless. Ang RPN Nationwide Search para sa mga akapela duet at trio. Sali na at manalo na isang